Matapos ang 3 taon na hindi maunawaan ang pagkabulag ng anak, nagpasya ang milyonaryo na kumuha ng pribadong nurse. Ngunit nagbago ang lahat nang matuklasan niya ang isang nakakagulat na bagay tungkol dito. Si Julian ay may 18 taon at nakatira sa mansyon ng kanyang ama, si Armando. 3 taon na ang nakalipas nang unti-unti siyang mawalan ng paningin hanggang sa tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang mundo. Sa kabila ng kanyang edad at kahit itinuturing na siyang ganap na adulto, hindi niya nakamit ang kalayaan. Nakatira siya sa ilalim ng palagiang pangangalaga at umaasa sa tulong para sa lahat ng bagay. Sa simula, nagrebelde siya laban sa sitwasyon, ngunit kalaunan ay nasanay na rin. Kahit na sa kaloob-looban ay nananabik pa rin siya sa isang normal na buhay. Lagi niyang kasama si Rosaura, ang kanyang madrasta, na nagkukunwaring maalaga at mabait, ngunit kumikilos sa paraang kontrolado. Siya ang nagtatakda ng oras, sumusubaybay sa bawat galaw, at hindi kailanman nagbibigay ng espasyo para subukan niyang magsarili. Limitado ang kanyang rutina. Naglalakad siya sa mga pasilyo gamit ang tungkod, ngunit hindi kailanman nang walang kasama. Umuupo siya sa isang upuang malapit sa bintana, pinakikinggan ang mga tunog ng hardin, at iniisip ang mga kulay na hindi na niya makita. Pinipilit ni Rosaura na tanggapin niya ang kanyang kapalaran. Minsang nagbanggit si Julian tungkol sa kanyang mga pangarap, agad siyang sinagot nito. Kailangan mong tanggapin na ito na ang iyong buhay ngayon. Walang silbi ang magpumilit sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Naiinis si Julian at sumagot, ayokong ipasa ang buong buhay ko na nakaupo lang sa isang upuan, nakikinig sa iba habang inilarawan nila ang mundong hindi ko makita. Kaya ko pang matuto, kaya ko pang maging kapaki-pakinabang. Napabuntong hininga lamang ang madrasta na parabang nagtitiyaga sa mga salita ng isang kabataang sa paningin niya ay hindi nakauunawa ng realidad. Si Armando, ang milyonaryo, ay isang abalang tao. Karamihan ng oras niya ay ginugugol sa mga pulong at biyahe, ngunit hindi niya tinigilan ang pagbuhos ng lahat nang mayroon siya sa pag-asang maibalik ang paningin ng anak. Nakapaghiri na siya ng mga kilalang espesyalista, nadala na si Julian sa iba't ibang klinika, ngunit palaging walang resulta. Dala niya ang matinding bigat ng pagkadismaya at sa kakaunting pagkakataon na umuupo silang mag-usap, matatag niyang sinasabi, patuloy akong susubok, Julian. Kahit gaano pa ang halaga, hindi ako titigil. Mas tinanggap na kaysa naniniwala ang tugon ng anak. Ama, alam kong nagawa mo na ang lahat. Ayokong mas lalo kang magdusa sa bagay na ito. Natuto na akong mabuhay ng ganito, kahit minsan masakit. Tila binibiyak ng mga salitang iyon ang dibdib ni Armando, ngunit tinatago niya ito at bumabalik sa trabaho, na parabang ang paglulubog sa negosyo ang tanging paraan para makayanan ang sakit. Dito pumasok si Clarita, ang bagong nurse na inupahan ni Armando. Bata, may karanasan at dedikado, agad niyang napansin ang kontradiksyon sa buhay ng pamilyang iyon. Tinuturing na walang kakayahan si Julian, gayong siya ay matalino at sabik sa kaalaman. Sa kanilang mga lihim na pag-uusap, ibinabahagi nito ang kanyang mga nais. Gustong-gusto kong makapag-aral ng pamamahala. Lagi kong iniisip na balang araw, matutulungan ko ang ama ko sa negosyo. Pero ngayon, parang imposibleng mangyari iyon. Mariing tugon ni Clarita na sinusubukang palakasin ang loob niya. Marami ka pang maibibigay, Julian. Hindi ka maaaring hayaang ang pagkabulag ang magtakda kung sino ka. Ibang-iba ang dating ng mga salitang iyon sa kanya dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong klaseng paghimok mula sa isang taong hindi kapamilya. Binabantayan ng malapitan ni Rosaura ang paglapit nilang dalawa at hindi niya ito gusto. Kapag may pagkakataon, pinipigil niya ang usapan, ipinapaalala ang oras ng gamot at sinisigurong ipakita na lahat ng ginagawa ni Clarita ay dapat dumaan sa kanya. Huwag mong kalimutan na ako ang nag-alaga sa kanya mula sa simula. Alam ko ang mas mabuti. Wika niya sa matipid ngunit matigas na tono. Tumatahimik ang nurse bilang paggalang, ngunit sa loob-loob niya ay itinatago ang kanyang unang hinala na may kakaiba sa kilos ng babaeng iyon. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na healing. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para manatiling ganito. Hinihiling namin na isaalang-alang mong mag-iwan ng like at mag-subscribe.
Ikomento kung anong lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Ang pagkawala ng ina ni Julian ay isa pang maselang punto. Kaunti lamang ang naaalala niya rito dahil pumanaw ito nang siya ay bata pa. Lagi niyang sinasabi na ang kaunting alaala niya ay ang malambing na tinig at marurupok na kamay na gumagabay sa kanya. Agad na pumalit si Rosaura sa papel na iyon, hinuhubog ang kanyang imahe bilang madrastang laging naroroon, palaging inuulit na ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti nito. Naniniwala si Armando sa ganitong debosyon at kahit may mga pagkakataong may duda siya sa ilang kilos nito, mas pinipili niyang isipin na may asawa siyang maalaga sa tabi niya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Clarita ang mga detalye na hindi tugma sa sinasabi ng madrasta. Napansin niyang gustong siya mismo ang namamahala sa mga gamot at ayaw tumanggap ng tulong mula sa iba. Nang magkomento si Julian na hindi siya kailanman nakaramdam ng ginhawa, kundi mas lalo lamang lumala ang kalagayan sa paglipas ng mga taon, maingat na pinakinggan ng nurse ang bawat salita. Aniya, sa bawat pagkakataon na binibigyan ako ng mga doktor ng pag-asa, parang lalo lamang itong lumalala. Wala akong maalalang araw na nakaramdam ako ng pag-unlad. Maingat na tugon ni Clarita. Kakaiba na wala ni isa man sa mga gamutan ang nagdulot ng epekto. Kailangan kong mas maintindihan kung paano ibinibigay ang mga gamot na ito. Lalo lamang pinalakas ng asal ni Rosaura ang mga hinala. Labis siyang nagmumukhang protektibo sa paningin ng iba. Ngunit kontrolado niya ang lahat ng aspeto ng buhay ng binata. Lagi siyang nakangiti, ipinapakita na siya ang haligi na nagtitipon sa pamilya, ngunit may malamig na tingin sa ilang sandali na para bang may mga lihim siyang dala na hindi nakikita ng iba. Patuloy na nananatiling malayo si Armando, kahit hindi niya ito gusto. Umuuwi siya ng gabi, mabilis na nagtatanong tungkol sa anak at umaasa kay Rosaura para sa impormasyon. Isang gabi sinabi niya kay Clarita, "Sana maibigay mo ang suporta na kailangan niya. Wala akong oras para sundan ang lahat ng malapitan." Sumagot ang nurse na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya maiwasang isipin na ang distansya ng milyonaryo ang siyang nagbibigay ng puwang. Para maghari ang madrasta sa ganitong antas ng kontrol. Sa pagtatapos ng unang yugto na iyon, pinagsama-sama ni Clarita ang lahat ng kanyang mga obserbasyon. Si Julian ay isang binatang 18 taong gulang, matalino at puno ng mga pangarap, ngunit bilanggo ng isang limitadong rutina. Si Armando ay isang mapagmahal na ama, ngunit palaging wala, nalulunod sa mga gawain at pagkadismaya. Si Rosaura naman ay nagpapakita ng dedikasyon, ngunit sa likod ng ngiti at tila mabuting asal may mga kilos na hindi tugma. Ang detalyeng pinakakapansin-pansin ay kung paanong hindi kailanman pinahintulutan ng madrasta na sinuman maliban sa kanya ang magbigay ng mga gamot. Ito na sinamahan ng salaysay mismo ni Julian, na kailanman ay hindi siya gumaling at lalo lamang lumala, ang siyang unang nagbigay ng hudyat sa isipan ng nurse. Nagsimula nang maghinala si Clarita na may mali. Bagaman wala pa siyang matibay na ebidensya, tanging isang malakas na pakiramdam lamang na kailangan niyang obserbahan ng mas mabuti ang lahat ng nagaganap sa bahay na iyon. Kinabukasan ng umaga, mas maagang bumangon si Clarita kaysa sa karaniwan, at nagpasya na kailangan niyang suriin ng mas maingat ang mga gamot na palaging si Rosaura lamang ang nag-aasikaso. Sinamantala niya ang sandaling abala ang madrasta sa pagbibigay ng mga utos sa mga tauhan ng bahay at pumasok siya sa silid ni Julian. Sa ibabaw ng mesang malapit sa kama, nakapatong ang ilang bote. Kinuha niya ang isa at sinimulang suriin. Napansin niyang kakaiba ang ibabaw ng pakete, tila may maliit na tupi. Maingat niyang hinaplos gamit ang daliri at napansin na parang natatanggal ang etiketa. Dahil sa kanyang kuryosidad at pagdududa, dahan-dahan niyang hinila. Nang tuluyan niyang alisin ang papel, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita na sa ilalim ay may isa pang etiketa na ganap na naiiba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang totoong paglalarawan. Isa pala itong karaniwang gamot, inireseta para sa isang sakit na hindi naman taglay ni Julian. Ang pinakanakakatakot na detalye ay ang malinaw na babala na dapat lamang ito ibigay sa napakaliit na dosis.
sapagkat kapag nasobrahan ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa paningin. Lalong nakapagpaalarma sa kanya nang mapagtanto niyang ang peking etiketa na idinikit sa ibabaw ay nagsasabing ito raw ay isang eksperimental na gamot na nakalaan mismo para sa paggamot ng pagkabulag. Malalim siyang huminga at bumulong sa sarili. Walang kahulugan ito. Agad ang pagkabigla, ngunit hindi nawala ang kanyang mga pagdududa. Sa kanyang isipan, unang bumagsak ang hinala kay Armando. Sa kabila ng paggastos nito ng malalaking halaga sa mga doktor, napakalayo pa rin niya sa sitwasyon. Maaaring isip ni Clarita, isa siyang amang handang isugal ang lahat para lamang sa resulta, kahit itago ang katotohanan sa lahat. Isinara ng nurse ang bote at ibinalik ito. Nagmumuni-muni sa sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, natanaw niyang pumasok si Rosaura sa silid ng may payapang mukha, nakangiti at nagtanong kung kumusta ang tulog ni Julian. Sumagot ang binata, pareho pa rin Rosaura, walang bago. Hinaplos ng madrasta ang kanyang balikat at idinugtong. Ipagpatuloy mo lang ang pag-inom ng gamot ng tama dahil doon nakasalalay ang ating pag-asa. Sa buong maghapon, palihim na nagmasid si Clarita. Napansin niyang palaging sinisiguro ni Rosaura na naroroon siya sa oras ng gamutan. Tinitiyak kung nasa tamang lugar ang bote at siya mismo ang nag-aabot ng bawat tableta. Maging sa pagkain ay nakikialam siya. May isang tauhan mula sa kusina na nagdala ng tanghalian ni Julian. Ngunit bago pa man makatikim ang binata, lumapit si Rosaura, sinuri ang plato at nagsabi, kailangan kong makatiyak na tama ang lahat. Espesyal ang pangangalagang kailangan ni Julian. Napansin ng nurse na hindi iyon simpleng pag-aalaga. Mayroon ng labis na pagkontrol. Sa hapon, umupo siya kasama si Julian sa hardin upang mag-usap. Ang binata ay tila mas masigla noon at nagsimulang maglahad ng kanyang mga saloobin. Alam mo, Clarita, minsan ang nais ko lang ay muling makakita man lang ng mga anino. Hindi ko na hinihiling ang higit pa, iyon lang. Nasasanay na ako sa dilim, ngunit nananaginip pa rin akong mabawi kahit kaunti. Tahimik siyang pinakinggan ng nurse, nakadama ng halong lungkot at pagkagalit. Hindi ka dapat agad sumuko, Julian. Marami pang bagay na maaaring siyasatin, wika niya ng maingat. Mahinang tumawa ang binata at sumagot, ginastos na ng aking ama ang milyon-milyon sa mga doktor. Lagi nilang sinasabi na wala nang magagawa. Ayokong makita pa siyang magdusa dahil sa akin. Malalim na tinamaan si Clarita ng mga salitang iyon. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Pagkaraan ng ilang saglit ng pag-iisip, bumulong siya ng mahina na para bang ayaw marinig ng iba. Marahil maaari kang gumawa ng maliit na pagsubok. Tayo lang ang makakaalam. Subukang huwag uminom ng gamot sa ilang araw. Tingnan kung may kaibahan kahit maliit na palatandaan at saka mo sabihin sa akin. Napakunutang noon ni Julian, nagulat. Paano kung malaman ng aking ama? Paano kung mapansin ni Rosaura? Mag-aalala sila. Matatag na sumagot ang nurse. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman ngayon. Kung walang pagbabago, babalik tayo sa dati. Ngunit kung may mangyari, maaari tayong magkaroon ng mahahalagang sagot. Naging malalim ang pag-iisip ni Julian. Pagkalipas ng ilang segundong katahimikan, bumulong siya. May tiwala ako sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay nasa panig kita sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Ipinatong ni Clarita ang kanyang kamay sa balikat nito at idinugtong, narito ako upang alagaan ka at kabilang sa tungkuling iyon ang hanapin ang katotohanan. Pagsapit ng hapon, bumalik siya sa silid at muling tiningnan ang peking bote. Lalong lumakas ang kanyang pagkabalisa. Inisip niya kung paanong hindi ito napansin sa loob ng maraming taon. Nang dumating si Armando sa bahay, dali-daling lumapit si Rosaura upang iulat ang mga nangyari. Maayos si Julian ngayong araw. Ininom niya lahat ng gamot ng tama. Patuloy kong inaalagaan ang bawat detalye, makakatiyak ka. Pagod na tumugon si Armando. Alam kong maaasahan kita, Rosaura. Hiling ko lang ay magkaroon na ito ng resulta. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig iyon ni Clarita at naisip, sobra ang tiwala nila sa rutunang ito. Ngunit hindi nila napapansin na baka ito mismo ang dahilan kung bakit nananatili siyang ganito. Sa gabi, nang lahat ay nakapagpahinga na, hindi nakatulog ng maayos ang nurse.
Paulit-ulit niyang naalala ang nabasa sa orihinal na etiketa at nakaramdam siya ng bigat sa sikmura. Hindi pa malinaw ang lahat ng piraso, ngunit may boses sa loob niya na nagsasabing may nakatagong katotohanang mapanganib. Nagpasya siyang ituloy ang kanyang imbestigasyon ng palihim at kasabay nito ay susubaybayan ng mabuti ang magiging reaksyon ni Julian kung tuluyan nga nitong ititigil ang mga gamot. Bago matulog, muli siyang lumapit sa binata. Nakahiga ito, nakikinig ng mahina sa kanyang portable na aparato. "Handa ka na bang subukan?" tanong niya sa mahinahong tinig. Bumuntong hininga si Julian at sumagot, "Oo, magtitiwala ako sa iyo. Kapag may naramdaman akong kakaiba, agad kong sasabihin." Bahagyang ngumiti si Clarita at winika, "Tayo lang ang nakakaalam nito. Hihintayin na lang natin kung ano ang mangyayari." Lumipas ang ilang araw mula nang sundin ni Julian ang mungkahi ng nurse at itigil ang mga gamot. Nanatiling pareho ang atmosfera sa mansyon. Si Rosaura laging mapagmatsyag at si Armando abala sa kanyang mga gawain, ngunit may kakaibang nagsimulang mangyari. Isang umaga ng Sabado, habang bumabangon siya upang maglakad-lakad sa kwarto, nakaramdam si Julian ng hindi karaniwan. Nang ilingon ang mukha patungo sa bintana, napansin niya ang bahagyang liwanag, isang aninong dumaraan sa dilim. Natigilan siya, huminga ng malalim at sabik na bumulong sa sarili, "Parang may nakita ako." Nang lumaon, pagpasok ni Clarita, dala ang almusal, hindi na niya napigilan ang pananabik. "Kailangan kong sabihin. Ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nakita kong may liwanag na pumasok sa bintana. Saglit lang iyon, pero sigurado ako." Hinawakan ng nurse ang kanyang braso, nagulat at mariing nagsabi, "Napakahalaga nito, Julian. Posibleng nasa tamang landas tayo. Ipagpatuloy mo ang pagmamasid at huwag munang magsabi kaninuman. Kailangan nating makatiyak bago kumilos." Napangiti ang binata ng bahagya, wari takot pa ring umasa, at mahina niyang sinabi, "Hindi ko inakalang muli ko pa itong mararamdaman." Lalo pang tumibay ang determinasyon ni Clarita sa natuklasan. Gusto niyang kaagad lapitan si Armando at ikwento ang lahat. Ngunit alam niyang kailangan ng pag-iingat. Ayaw niyang magpadalos-dalos ng hindi lubos na nauunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na iyon. Nagpasya siyang mas masusing obserbahan si Rosaura. Napansin niyang mahigpit na kinokontrol ng madrasta ang schedule ng gamot. Sa araw ding iyon, nang mapansin nitong may ilang tableta ang nawawala, pumasok ito sa kwarto ni Julian at mariing pinagalitan siya. "Hindi mo maaaring kalimutan ang iyong mga gamot. Mahalagang mahalaga ang gamutang ito, hindi ito pwedeng balewalain." Naiilang ang binata na hindi masabi ang totoo, kaya't alanganing sumagot, "Baka may nahulog akong ilan ng hindi ko namalayan." Naningkit ang mga mata ni Rosaura at agad na tumutol. "Ayokong makarinig ng palusot. Ang kailangan ko ay disiplina. Iyon lang ang natitirang pag-asa natin." Mula sa malayo ay napanood ni Clarita ang tagpo at napansin niyang labis ang galit ni Rosaura para lamang sa simpleng bagay. Hindi ito basta pag-aalaga, naisip niya. Ito'y kontrol na lampas sa normal. Habang mas pinagmamasdan niya, lalong malinaw kung paanong nakikialam ang madrasta sa lahat ng aspeto ng buhay ng binata, mula sa pagkain hanggang sa oras ng pamamahinga. Kinahapunan, habang dumaraan sa kusina, nagulat si Clarita nang makita si Rosaura na may suot na apron at abala sa pagluluto. Hindi iyon pangkaraniwan dahil laging may mga kasambahay na nag-aasikaso ng pagkain. Nagtaka siya at nanatiling nakamasid mula sa malayo, at napansin niyang kinakabahan ang madrasta, sunod-sunod na nagbubukas at nagsasara ng mga kabinet. Nang lumabas si Rosaura sandali upang sagutin ang pinto, sinamantala ni Clarita ang pagkakataon upang silipin ang isa sa mga nakabukas na drawer. Doon, bahagyang nakatago sa pagitan ng mga basahan, natagpuan niya ang isang walang lamang bote na kaparehong-kapareho ng mga gamot na inalterado. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dinampot niya ang bote at binasa ang nakasulat, halos nabura na sa tagal ng panahon. Ngunit sapat pa rin upang makilala niyang iyon ang parehong gamot na nadiskubre niya ilang araw ang nakalipas. Ibinalik niya ito agad bago makabalik si Rosaura, ngunit puno na ng konklusyon ang kanyang isipan. Hindi lang si Julian. Kung itinatago niya ito sa kusina,
Baka si Armando naman ang susunod na puntirya, bulong niya sa sarili. Nakakatakot ang ideya, ngunit may saysay. Malaki ang makukuha ni Rosaura kung pati ang asaway mawalan ng paningin dahil sa ganoong paraan tuluyan na niyang makukuha ang kontrol sa yaman ng pamilya. Paglipas ng hapon, lalong sumidhi ang tensyon sa dibdib niya. Nakita niyang naglalakad-lakad si Rosaura sa bahay na waring panatag, ngunit palaging nakabantay sa paligid. Pagsapit ng hapunan, inihayag ng madrasta sa matamis na tinig. Ako mismo ang naghanda ng pagkain ngayong gabi. Nais kong gumawa ng espesyal para sa atin. Si Armando, pagod matapos ang mahabang araw ng gawain, ngumiti at nagsabi, "Matagal ka nang hindi nagluluto. Masarap sigurong kumain ng gawa mo." Si Julian, nakaupo malapit sa mesa, iniangat ang ulo at nagsabi, "Siguradong masarap iyan, Rosaura. Salamat sa pag-aalala sa amin." Tahimik na pinagmasdan ni Clarita ang lahat habang kumakabog ang kanyang sikmura. Alam niyang hindi iyon basta pagpapakita ng lambing, kundi bahagi ng mas malaking plano. Hindi niya maalis sa isipan ang boteng natagpuan sa drawer. Ramdam niyang kailangan na siyang kumilos agad, ngunit batid din niyang anumang padalos-dalos na hakbang ay maaaring magdulot ng panganib, hindi lamang kay Julian, kundi pati kay Armando. Lumapit siya nang palihim sa mesa at mahina ang tinig na nagsabi, "Kung kailangan ng tulong sa pagsiserbisyo, nandito ako." Ngumiti si Rosaura at tumugon, "Huwag kang mag-alala, iha. Ngayong gabi gusto kong ako ang mag-asikaso sa lahat." Sa unang tingin, tila normal lamang ang sitwasyon sa bulwagan ng hapagkainan. Ngunit para kay Clarita bawat kilos ay isang babala. Ang simpleng pagpupumilit ni Rosaura na siya mismo ang magluto, gayong palagi niyang iniiwan ito sa mga katulong, ay napakakaiba. Maingat na inilapag ang mga putahe, inilagay ang alak sa mesa at naghanda silang lahat upang magsimula. Hindi inalis ni Clarita ang mga mata sa bawat kilos ng madrasta, naghahanap ng anumang tanda na magpapatibay sa kanyang hinala. Si Julian, walang kamalay-malay sa panganib, ay bumulong sa nurse na nasa tabi niya. "Kamakailan ay pakiramdam ko ay medyo iba, na parang may ilang bagay na nagbabago sa loob ko. Kaunti pa lang, pero ramdam kong hindi na ako kagaya ng dati, ilang buwan na ang nakalipas." Agad siyang sinagot nito, "Patuloy mong obserbahan, Julian. Mahalaga ang lahat ng nararamdaman mo." Dagdag pa niya, "Gusto kong maniwala na maaari pa akong magkaroon ng pagkakataon." Samantala, itinaas ni Armando ang kanyang baso at nagsabi, "Nais kong magbigay pugay sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, walang mas mahalaga kaysa ang pagiging magkasama natin." Ngumiti si Rosaura, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may ibang ipinapahiwatig. Napansin ito ni Clarita at nakatitiyak siyang may seryosong bagay na malapit nang mangyari. Ang hapunan, na dapat ay isang sandali ng pagkakaisa, ay nagiging isang nakatagong banta, at alam ng nurse na kailangan niyang magbantay sa bawat segundo. Nagsimula ang hapunan na magkakasama silang lahat sa paligid ng mesa. Si Armando, pagod mula sa trabaho, ay tila kontento na makita ang pamilya na buo. Si Rosaura, nakangiti, ay sinadyang siya mismo ang magsilbi ng bawat plato, pinapanatili ang anyo ng malasakit at dedikasyon. Si Julian, nakaupo malapit sa kabisera, ay tahimik na naghihintay, habang pinagmamasdan ni Clarita ang lahat ng mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya makalimutan ang bote na natagpuan sa kusina at ang peke nitong label na kanyang nadiskubre ilang araw na ang nakalipas. Alam niyang may totoong panganib, at nang makita niyang dadalhin na ni Armando ang tinidor sa kanyang bibig, hindi na siya nakapigil. "Sandali, pakiusap, huwag kayong kumain," wika niya sa matatag na tinig, sabay tayong bigla. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Napakunot ang noo ni Armando, naiinis sa pagkaantala. "Ano ang nangyayari, Clarita? Bakit ang pagmamadali?" Huminga siya ng malalim at walang pag-aalinlangang sumagot. "Hindi ko kayang hayaan na magpatuloy ito nang hindi ninyo nalalaman ang katotohanan. Ang mga pagkaing ito ay hindi basta hapunan. Nakahanap ako ng ebidensya na may seryosong nangyayari sa loob ng bahay na ito." Napatawa ng may kaba si Rosaura na kunwari nagulat. "Ebidensya? Ano ang sinasabi mo? Ako mismo ang naghanda ng hapunan.
Hindi mo ba iniisip na kawalan ng respeto ang magbintang ng ganito sa oras na ito? Sabi niya habang nakatingin kay Armando, pilit na pinananatili ang malambing na tono. Ngunit nanatiling matatag ang boses ng nurse. Ilang araw na ang nakalipas, natuklasan kong natanggal ang label ng isa sa mga gamot ni Julian. Napansin ko na ang totoong laman ay hindi para gamutin ang pagkabulag. Isa itong karaniwang gamot na, sa mataas na dosis ay nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng paningin. Bukod pa rito, kaninang hapon ay nakakita ako ng isang bakanting bote na kapareho na itinago sa kusina. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing may nagmamaniobra sa mga gamot at ngayon ay sinusubukang gawin ito sa pamamagitan naman ng pagkain. Biglang binagsak ni Armando ang kamay sa mesa at tumayo. Kalokohan ito. Inaakusahan mo ang asawa ko ng isang nakakatakot na bagay. Laging naging tapat si Rosaura sa aking anak. Lagi siyang naroroon kapag hindi ko kaya. Paano mo nagagawang magdala ng ganitong paratang ng walang basehan? Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Simula ngayon, tinatanggal na kita. Hindi ko tatanggapin ang ganitong uri ng paninira sa loob ng aking tahanan. Sinamantala ni Rosaura ang galit ng asawa para palakasin ang kanyang posisyon. Ipinatong ang kamay sa dibdib at nagsalita na nanginginig ang boses. Nakikita mo ba, Armando? Sinusubukan akong sirain ng babaeng ito. Siya ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari kay Julian. Mula nang dumating siya, nakikialam na siya sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. Nililinlang niya kayo para mapalayo ako. Hinding-hindi ko sasaktan ang batang ito. Ngunit si Clarita, kahit nasa panganib na mawala ng trabaho, ay hindi umatras. Hindi ako gumagawa ng kwento. Si Julian mismo ay nagsisimula ng makaramdam ng pagbabago. Maaari niyang patunayan. Mula nang ihinto niya ang gamot sa loob ng ilang araw, nagsimula siyang makakita muli ng mga aninag ng liwanag. Ilang taon nang hindi ito nangyayari. Kung aksidente lang iyon, walang lohikal na paliwanag para sa biglang pagbuti. At biglang may narinig na mahina ang boses mula sa pasilyo. Totoo ang sinasabi niya. Lahat ay napatingin at nakita si Julian na papalapit, hirap na naglalakad, nakahawak sa mga dingding. Pumasok siya sa silid na may alinlangan ng mga hakbang at nagpatuloy. Ilang araw na akong hindi umiinom ng gamot dahil sinabi niyang subukan ko. At bigla akong nakakita ng mga aninag muli. Hindi ito guni-guni, alam kong totoo ang naramdaman ko. Buong buhay ay si Rosaura ang nagkokontrol ng mga gamot ko at hindi kailanman ako bumuti, palaging lumalala lang. Pero ngayon, sa unang pagkakataon ramdam kong may nagbabago. Napatigil si Armando, nakatingin sa anak at pagkatapos ay sa asawa. Julian, sinasabi mong nakakakita ka na ulit ng mga aninag? Matapos ang ganitong katagal? Tumango ang binata, puno ng emosyon. Oh, ama, hindi ko pa nakikita ng malinaw pero alam kong may kakaiba. At naniniwala akong tama si Clarita. Si Rosaura, nilamon ng pagkataranta, ay pilit na nagtatanggol ng mariin. Ito ay isang sabwatan laban sa akin. Nililinlang ang batang ito. Alam ng lahat na lagi niyang pinapangarap na muling makakita. Ngayon, ang babaeng ito ang naglalagay ng ilusyon sa kanyang ulo para makuha ang kanyang tiwala. Tumalikod siya kay Armando at nagdagdag, "Hindi ka maaaring maniwala dito. Mali ito matapos ang lahat ng ginawa ko." Inilabas naman ng nurse mula sa kanyang bag ang bote na itinago niya. Inilapag ito sa mesa at nagsabi, "Narito ang ebidensya. Ang label na ito ay peke, idinikit sa ibabaw ng orihinal. Maliwanag na may nangyaring manipulasyon. Hindi aksidente na ngayon. Nang wala ang mga tableta, nagsisimulang bumuti si Julian." Kinuha ni Armando ang bote gamit ang nanginginig na kamay. Binasa ang mga nakasulat at nanahimik ng ilang segundo. Nabuo ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa isang panig, ang asawang matagal niyang pinaniwala ang tapat. Sa kabilang panig, ang nurse at ang anak na nagdadala ng mga revelasyong tila may katuturan. "Hindi ko alam kung kanino maniniwala," bulong niya habang naglalakad paikot sa silid. Patuloy namang iginiit ni Rosaura, "Armando, huwag kang padadala. Gusto lang ng babaeng ito na wasakin ang ating pamilya." Ngunit ang titig ni Julian nakapako sa ama ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. "Hindi ko kailanman hiningi na maniwala ka sa akin, ama. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ng katawan ko. Iba na ang kadiliman ngayon
At nagsimula iyon nang tumigil ako sa pag-inom ng mga ibinibigay niya sa akin noon. Hinaplos ni Armando ang kanyang buhok, labis na balisa, at mariing nagsabi, "Hindi ko pwedeng baliwalain ang lahat ng nangyayari. Hindi ako magpapasya ng mag-isa. Tatawag ako ng pulis, sila ang magsisiyasat at tutuklas ng katotohanan." Ang desisyong iyon ay parang malakas na hampas sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Rosaura, pilit na pinananatili ang kanyang kalmadong anyo, ngunit hindi na itago ang kaba. Wala nang kailangan pang idamay na pulis, lalo lang sisirain niya ng ating pangalan, giit niya, ngunit wala nang naniwala. Huminga ng maluwag si Clarita. Alam niyang marami pang dapat patunayan, ngunit sa wakas ay nagawa niyang makabasag ng bulag na tiwala ni Armando sa asawa. Agad na tumawag ang milyonaryo, humiling ng presensya ng mga autoridad, at biglang tinapos ang hapunan. Habang naghihintay sila, pilit pa ring itinatanggi ni Rosaura at nagpapakilalang biktima. Naglalakad paikot-ikot at pabulong na sinasabing siya'y inaapi. Nanatiling tahimik si Armando, malalim ang iniisip, hawak-hawak pa rin ang bote ng gamot na inalterado. Si Julian nakaupo pa rin sa mesa, nakataas ang ulo, mas matatag kaysa dati, at malinaw na ipinapakita na hindi na siya uurong sa kanyang sinabi. Ilang oras ang lumipas, ang tensyonadong katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng mga sasakyang pulis na huminto sa harap ng tarangkahan. Pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay at dinala sila ni Armando sa silid kainan, kung saan nakahain pa rin ang mesa at hindi nagalaw ang mga pagkain. Agad na iniabot ni Clarita ang bote ng gamot at inilahad ang lahat ng kanyang natuklasan. Kinuha rin ng mga ahente ang inihandang pagkain ni Rosaura at iba pang mga bote na natagpuan sa silid ni Julian. Isa sa mga pulis ang mariing nagsabi, "Dadalahin namin ang lahat para sa pagsusuri." Ang unang mga palatandaan ay nagpapakita na may halong mga substansyang hindi naaayon sa dapat ibigay. Sa narinig, tuluyan nang nawala ang pagkukunwaring kalmado ni Rosaura. Tumayo siya at sumigaw, "Isang sabwatan ito laban sa akin. Niloloko kayo ng nurse na iyan, gusto niyang wasakin ang pamilya ko at agawin ang lugar ko. Wala ni isa sa mga ito ang totoo." Natigilan si Armando, hindi makakilos agad, tahimik na nakatingin lamang. Nagpatuloy ang pulis, nakatitig ng diretso sa kanya. Ang paunang pagsusuri ay malinaw na nagpapakita ng pandaraya sa mga etiketa at may mga substansyang kahina-hinala sa pagkaing inihain. "Kailangan ninyong sumama sa amin upang magpaliwanag." Nabalot ng takot si Rosaura, lumingon sa asawa at sinubukang kumbinsihin ito. "Armando, magsalita ka. Alam mong hinding-hindi ko gagawin iyon. Ilang taon kong inalagaan si Julian, palagi akong nasa tabi niya." Ngunit siya, garalgal ang tinig, ay tanging nasabi, "Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko, ngunit hindi ko maaring pigilan ang investigasyon." Umiiyak si Rosaura at patuloy na inaakusahan ang lahat ng sabwatan, ngunit siya'y dinala pa rin ng mga pulis. Ang imahe ng isang babaeng laging nagkukunwaring maalaga ay gumuho sa harap ng lahat. Pag-alis ng mga pulis, lumubog sa katahimikan ng mansyon. Nanatiling nakaupo si Armando, gulat na gulat pa rin, paulit-ulit na binubulong, "Hindi ko matanggap na totoo ang lahat ng ito. Palagi siyang nasa tabi, nagkukunwaring nag-aalaga sa pamilya ko." Si Julian nakaupo sa tabi, hinawakan ang kamay ng ama at mahina ngunit matatag na nagsabi, "Sinubukan kong maniwala na para sa ikabubuti ko ang ginagawa niya, pero ngayon alam kong hindi iyon totoo. Kung hindi dahil kay Clarita, mananatili akong bulag na walang kaalam-alam kung bakit." Ang milyonaryo, labis na emosyonal, ay tumingin sa nurse at tanging nasabi, "Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang pasasalamat ko sa lahat ng pinaglaban mo." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong takbo ng buhay. Isinailalim si Julian sa mga pagsusuri upang alamin ang kanyang kalagayan. Lumabas sa resulta na wala siyang sakit na hindi na magagamot, kundi epekto ng tuloy-tuloy na substansyang matagal nang nagpapahina sa kanyang paningin. Sa pangangalaga ni Clarita, sinimula ng maingat na pagbabantay at nang mawala ang mga inalteradong gamot, nagsimulang mag-react ang kanyang katawan. Sa unang linggo, inilarawan niya sa nurse ang kanyang nararamdaman. "Kapag lumalapit ako sa bintana, mas maliwanag ang liwanag. Dati puro dilim lang. Ngayon ramdam kong may kakaiba.
parang may mahinang kislap. Pinatibay siya nito. Malinaw itong palatandaan ng paggaling. Huwag kang panghinaan ng loob, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Ngumiti si Julian na puno ng emosyon at idinugtong, parang unti-unting bumubukas ang isang pintuan. Sa paglipas ng panahon lalo pang lumitaw ang mga pagbabago. Ilang araw ang nakalipas, nakilala na niya ang malalaking hugis gaya ng anino ng isang puno sa hardin o ang balangkas ng kama kung saan siya nakahiga. Isang umaga, sabik niyang tinawag ang ama at nagsabi, nakikita ko ang hugis ng katawan mo. Malabo pa pero nariyan na. Lumapit si Armando, niyakap ang anak at umiiyak na nagsabi, ilang taon kong hinintay ang marinig ito, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga para sa akin. Nagpatuloy ng dahan-dahan ang proseso. Sa ikalawang linggo, nakikilala na ni Julian ang mas matitingkad na kulay tulad ng lunti ng mga halaman sa hardin at pula ng kortina sa sala. Buong siglang ikinuwento niya kay Clarita, hindi ko akalaing muling makakakita ako ng mga kulay. Parang himala matapos ang napakahabang panahon. Ngumiti ang nurse at tumugon, hindi ito himala. Ito ang bunga ng katotohanang lumabas. Ngayon, malaya ka na mula sa lahat ng pumigil sa iyo. Si Armando naman, wasak ang kalooban sa pagtataksil ng asawa, ay nakahanap ng lakas sa mas malapit na ugnayan sa anak. Nagsimula siyang maglaan ng higit na oras sa pamilya, iniiwan ang mga gawain upang masubaybayan ang bawat pagsusuri at progreso. Isang hapon, nakaupo sa tabi ni Julian, nagsabi siya, ilang taon kong inisip na ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Pero ngayon, naiintindihan kong bulag din ako sa ibang paraan, nagtitiwala sa taong hindi karapat-dapat. Nangangako akong mula ngayon, palagi na akong tunay na nasa tabi mo. Sumagot si Julian, pinisil ang kamay ng ama. Ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon at may pagkakataon akong muling mamuhay ng normal. Kasama ni Clarita sa bawat hakbang, tinutulungan ang binata na sanayin ang kanyang paningin sa simpleng gawain tulad ng pagkilala sa mga bagay na malapit o paglalakad ng mag-isa sa maliliit na bahagi ng bahay. Palaging may pasensya, hinihikayat niya itong subukan ang mga limitasyon at maniwala na maaari pang bumuti ang kanyang paningin. Huwag kang matakot na sumubok. Ilang taon ka nang nasa dilim, ngayon kailangan mong magtiwala sa sariling lakas. Tahimik siyang nakikinig at sinusunod ang mga tagubilin, mas nagiging kumpiyansa sa bawat araw na lumilipas. Lalong tumibay ang ugnayan ng tatlo. Ang milyonaryo, puno ng pasasalamat, ay kinilala ang mahalagang papel ng nurse. Isang gabi habang nag-uusap sila, sinabi niya rito, kung hindi dahil sa iyo, marahil nananatili pa rin akong nililinlang, naniniwala sa isang kasinungalingan. Ang anak ko ay nakatadhana sanang mabuhay ng walang pag-asa. Ibinigay mo muli ang pagkakataon na akala ko'y wala na. Mapagpakumbabang tumugon si Clarita, kinampanan ko lamang ang aking tungkulin, ngunit natutuwa akong makita si Julian na muling lumalakas araw-araw. 3 buwan ang lumipas mula noong gabing iyon ng mga pagbubunyag at nagbago na ang buhay sa mansyon. Halos lubusan nang naibalik ni Julian ang kanyang paningin matapos ang isang mabagal ngunit nakaaantig na proseso. Sa simula, mga anino lamang ang kanyang nakikilala. Pagkatapos ay natutunan niyang kilalanin ang mga bagay hanggang sa muling nakapagbasa siya at malinaw na nakilala ang mga mukha ng mga taong mahal niya. Isang umaga, hawak ang isang aklat, sabik niyang sinabi sa ama, nakakabasa na akong muli kahit mabagal. Mahigpit siyang niyakap ni Armando at sumagot, ito lang ang palagi kong hiniling, makita kang muling nakakamit ang iyong buhay. Naging mas magaan ang mga araw. Magkasamang naglalakad sa hardin sina Armando at Julian, nag-uusap tungkol sa negosyo at maging sa mga plano para sa isang kinabukasang kaya na ng binata ang tumanggap ng mga pananagutan. Ang milyonaryo, na dati ilubog sa trabaho at pagkakalayo, ngayon ay ninanamnam ang bawat sandali sa piling ng anak. Ang mansyon, na dating puno ng tensyon, ngayoy humihinga ng pag-asa at pagbabagong buhay. Tahimik na sinusubaybayan ni Clarita ang lahat, kontento na natupad niya ang kanyang misyon. Isang hapon tinipon niya ang tapang at inihayag ang kanyang desisyon. Dumating na ang oras para ako'y magpaalam. Dumating ako upang alagaan kayo sa isang mahirap na sandali at nagawa ko ang aking papel.
Kailangan kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay, maghanap ng iba pang taong nangangailangan ng kalinga. Nabigla si Julian at nagmakaawa. Huwag kang umalis, Clarita. Bahagi ka na ng aming pamilya. Dagdag ni Armando puno ng emosyon. Iniligtas mo ang anak ko at binuksan ang aking mga mata. Wala kang dahilan para umalis. Ngunit ngumiti ang nurse nang may kapanatagan at ipinaliwanag, ito ang landas ko. Ngunit nais kong patuloy na dumalaw bilang isang kaibigan kung papayagan ninyo. Sumang-ayon ng mag-ama, tiniyak na mayroon na siyang permanenteng lugar sa kanilang mga buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Clarita ng bagong trabaho, ngunit hindi niya kailanman tinalikuran ang pagdalaw sa mansyon. Malugod siyang tinatanggap, nakikibahagi sa mga pagkain at nagbabahagi ng mga kwento. Madalas sabihin ni Julian, sa bawat pagdalaw mo, parang mas nagiging buo ang tahanan. Samantala malayo roon, humaharap si Rosaura sa isang mapait na kapalaran. Nakakulong at walang kakampi, nawalan siya ng katinuan sa loob ng selda nang malaman niyang hahatulan siya ng mahabang taon. Itinampok ng mga pahayagan ang kanyang pangalan bilang simbolo ng panlilinlang at kalupitan, nagpapaalala sa lahat ng huwad na itinaguyod niya sa loob ng maraming taon. Sumisigaw siya sa pagkabaliw, ngunit alam niyang wala nang magbabago. Hindi na niya kailanman makukuha muli ang tiwala ng sinuman, at ang kanyang buhay ay habang buhay ng tatataka ng sarili niyang kasakiman. Salamat sa iyong pananatili hanggang dito. Sa isang mundong maraming sakit ang dumaraan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, mag-iwan ng iyong pagsuporta. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga tunay na salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari ibahagi ito, maaring tila maliit lamang, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.